Pangalawang balik natin dito sa Mindanao, specifically dito sa Talacogon, sa hometown ni Mr. MVP idol natin na si Rene Baterbon. Alam mo, talagang binalikan namin to dahil kung mapapanood mo yung mga previous vlog namin nung unang punta namin dito nung Lamay ni Rene hanggang sa Ilibing siya, hindi ko mapigilang hindi pumunta dito sa 40 days ni Bobet dahil sobrang naging malaking impact talaga siya sa akin. I mean, imaginein mo yun, hindi ko naman siya kilala or kamag-anak man lang. Talagang na-inspired lang talaga ako sa kwento niya. Alam mo yun, yung mga life stories niya talagang naging malaking epekto talaga sa akin in a good way. Kaya ganun na lang yung eagerness namin kung bakit gustong-gusto namin siyang puntahan. Actually, hindi lang siya, pati yung mga family niya, yung family Baterbon niya. Siyempre, just to pay our last respect talaga kay Rene Baterbon niya, especially sa family niya. Sa totoo lang, hindi biro yung gastos talaga. We're from Manila, going to Talacogon dyan sa Mindanao. Hindi rin naman kami mayaman, pero pinilit din namin talagang makapunta dahil yun yung talagang gustong-gusto namin. Alam mo, yung pera, babalik naman yan pero yung mga natutunan ko sa kanya, yung life stories na galing sa kanya, talagang hindi mo mababayaran ng pera. Yung mga nabago niya sa mindset ko in a good way, talagang sobrang laki. Kaya proud ako at ipagmamalaki ko na kahit itong tao na to namayapa na, pero yung naging impact niya sa akin talagang napakalaki. At I'm sure hindi lang ako, dahil maraming Pilipino din talaga yung mga natouch dito sa story niya. At even sa loob at labas ng bansa, namamayagpag yung story nito ni Rene Baterbon. Talagang naging malaking inspirasyon to sa maraming Pilipino. Gaya ng sabi ko sa mga previous vlog ko na he's like an angel to us na pinadala lang dito sa lupa para maging set ng example, para maging isang malaking inspirasyon sa ating lahat, na which is nangyayari na ngayon dahil aminin mo man o hindi, ngayon lang nangyayari to sa history ng Pilipinas, sa history ng buhay natin, na may isang tao na hindi naman natin kakilala or kaano-ano, pero yung epekto sa atin is parang he's part of our family. Kaya itong 40 days ni Rene, bumalik kami dito para magpakita ng matinding pakikiramay at respeto sa namayapang Mr. MVP Rene Baterbon niya. Kaya naman tara, samahan niyo ako dito sa journey namin dito sa 40 days ni Rene. July 17 nung dumating kami dito at kinabukasan yung pinaka 40 days ni Rene. So etong araw na to, ito yung kakarating lang namin dito. At dito pa rin kami nag-stay sa Madigon Hotel katulad nung last time na unang punta namin dito. So eto, nag-dinner na muna kami. At syempre, kinabukasan, eto na yung araw ng 40 days ni Rene. So syempre, nag-breakfast muna kami dito. Alam mo, share ko lang, nung the moment na lumapag kami dito sa Butuan pa lang, ay talagang sobrang saya na namin dahil alam mo yun, it feels good to be back. Imaginein mo yun pare, hindi naman kami taga dito, pero alam mo yun, 2 beses lang din kami dito nakarating sa Mindanao. Pero yung feeling kasi namin na kapag ka nandito ka na is parang you feel like you're at home pare. Ang corny, di ba? Pero imaginein mo yun pare, 2 beses lang kami nakarating dito, pero yung feeling namin dito talaga parang hometown na namin to Parang napakagaan sa pakiramdam kapag ka nandito na kami. Kasi sobrang welcoming talaga ng mga tao dito. Promise. Ibang-iba yung mga na-experience namin dito sa mga naririnig namin tungkol dito sa Mindanao. I mean, they are completely opposite on what you heard about them. At isa pa pare, we feel like we are guided talaga nung unang punta pa lang namin dito hanggang sa ngayong pagbalik namin dito sa Talacogon. Sobrang smooth lang lahat ng mga lakad namin, knowing na first time lang namin sa lugar. Talagang lahat naging smooth. Kaya hindi namin maiwasan talaga na maisip na we are guided talaga sa lahat ng journey namin na to. So eto, nakarating na tayo dito sa pinakalibigan ni Bobet. So andito, napakaraming tao, saka napakaraming sasakyan talaga. Pero buti na lang meron kami nakitang parking dito. Grabe lang kung makikita nyo yung mga tao dito na napakarami at kahit sa ganitong panahon na sobrang init, talagang andun sila lahat para makiramay at magpakita ng suporta at matinding pagmamahal. Alam mo, this is like a first time in the history na 40 days pero ganito karami yung taong nagmamahal at magpapakita ng buong pusong pagsuporta. Kaya naman sobrang proud din ako na all the way from Manila pumunta kami dito sa Talacogon para magpakita din ng matinding pagmamahal at suporta kay Bobet Baterbon. Alam mo, dito sa lugar, hindi rin kalayuan dito sa pinaka-himlaya ni Bobet. Marami ding mga binibenta ditong mga jersey na pwede mong iuwi at personally signed by parents of Bobet or family of Bobet Baterbon. So maganda rin kung makakabili kayo nito dahil this is not just ordinary jersey, dahil itong mga jersey na to may kwento to. At isa pa, parang tulong na lang din natin sa Baterbonia family. Alam nyo naman, nung nabubuhay pa to si Bobet, talagang nagbebenta na siya dati ng mga jersey na may sign niya. So hanggang ngayon, sana kahit na namatay na si Bobet or nawala na siya, patuloy pa rin nating suportahan yung negosyo niya. At this point, nag-message na dito si Ma'am Rovelyn para i-address lang lahat ng mga taong tumulong sa kanya, na nagpapasalamat siya sa mga kabutihan ng mga taong tumulong sa kanya. At syempre sa mga taong andyan pa rin na sumusuporta sa kanila. Nakakatuwa lang din dahil dito meron nakakilala sa atin. So sila yung mga nakapanood ng mga previous vlog ko nung unang punta ko dito sa Talacogon, na nakipaglamay at nakipaglibing kami for 4 days kay Rene Baterbon. Isa din sila syempre sa mga na-inspired din talaga
kay Rene Baterbonia, sa story ni Baterbonia through watching my vlog. So talagang nakakatuwa talaga dahil marami talagang na-inspired tong tao na to. Alam mo, sa totoo lang, damay lang din ako dito eh. Nakilala lang din naman ako dito dahil kay Bobet. So talagang lahat ng credits ay I want to give all the credits to Bobet. And as a content creator, syempre gusto kong makabawi sa'yo. Gusto ko lahat ng kikitain ng vlog na to ay 100% ibibigay ko sa family Baterbonia. Hindi man ganun kalaki, pero this is purely my intention na ibigay lahat yung kikitain ng vlog na to. And even yung ibang vlog ko na about them, talagang gusto ko mapunta sa kanila dahil lahat ng to is dahil sa kanila talaga. Alam mo, hindi to basta vlog lang na pinagkakitaan lang or kinontent lang at pinagkaperahan lang. Dahil kung ganun yung iisipin mo, nako pare, hindi pa to aabot sa 10 or 20% ng mga nag-aastos ko dito. Dahil ang point ko dito is how Rene affects my life and others in a good way. And through this vlogging, I want to use this platform para patuloy na mag-ingay patungo sa pagkamit ng hustisya para kay Rene Baterbonia. So syempre, kasama nyo kami dito, kaisa nyo kami dito para makamit nating lahat yung hinahangad ng pamilya na hustisya at tayong lahat na sumusuporta sa kanila. Pagtapos namin dito, umuwi na rin kami, pero dumaan muna kami dito sa Barrio Tuna. Bali, dito na kami kumain. So eto yung mga in-order namin, yung tuna tapos yung hipon. So ayan yun, napakasarap na itong sabaw na to, promise. Alam mo, pansin ko dito sa lugar na to, maraming tuna. So talagang karamihan dito talaga ng mga kainan dito is puro tuna talaga. Pagkatapos namin dito kumain, so eto, pabalik na rin kami ng hotel, pero babalik lang din kami ng Talacogon. Magpapahinga lang kami dito na siguro mga 1 hour lang. And then ayun, eto, pabalik na rin tayo ng Talacogon. So mga 1 hour drive yan mula dun sa hotel namin. Pagdating namin dito, kumain lang kami dito ng street food. So ayan yon. So dumiretso na rin kami dito sa may mga Baterbonia collections dahil meron din kasi tayo ditong in-order na jersey. So ayan, kukunin natin ngayon dito sa pinsan ni Rene. So eto yon, si Fem Plaza. Sobrang bait na ito, promise. So eto ya, nag-stay lang kami dito, nakipagkwentuhan lang saglit, then maya-maya dumating na tong sculpture ni Rene. So dito nila i-display yan mismo sa tabi ng puntod ni Rene. So nakakatuwa lang yung gumawa nito. Sobrang laking effort talaga. Big respect din sa gumawa nito. So ayun, after namin magkwentuhan, umalis na rin kami dahil syempre eto, magdi-dinner pa kami. Dumaan kami dito sa may malaking kainan dito pero sarado na, kaya lumipat kami dito sa may mga maliit na karinderya. At ayun, after namin kumain, syempre dumiretso na rin kami dito sa hotel at eto, papakita ko lang sa inyo yung mga nabili kong jersey. So ayun lang, abangan nyo yung day 3, 4, and 5 namin dito sa Talacogon.